يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naway ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang pagpapala ay mapasa kanyang huling Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng kanyang mga pamilya, at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, at sa mga taong sumusunod sa katuruan at yapak ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga butihin namin mag-aaral ngayong hapon inshallah ay ating pag-aaralan ang patungkol sa pangatlong pundasyon ng pananampalataya o ikatlong haligi ng pananampalataya, na isa sa mga pinaka mahalagang bagay na dapat nating malaman at maintindihan ng lubos at maisabuhay, nang sa gayon ay hindi magkamali, o kaya nang sa gayon ay maitama natin ang iba sa mga bagay na mali pala na ating pinaniniwalaan. So bago tayo dumako sa pangatlong pundasyon, magbalik-aral muna tayo doon sa al-aslu thani o yung ikalawang pundasyon o haligi ng pananampalataya. Admin, pwede bang ibalik muna natin doon sa al-aslu thani? Dadaanan muna natin yung lahat hanggang sa umabot tayo dito sa al-aslu thalith. Min fadlik. Sheikh Misail, kasama ka po ba namin? Pwedeng pakibalik po doon sa al-aslu thani, Sheikh Misail. Okay, marahil ay wala sa linya yung ating controller ng ating klase. Anyway, inshallah, magpapatuloy tayo. Okay, pwedeng ibalik mo doon sa al-aslu thani. Al-aslu thani, babalik tayo doon. Okay, maraming salamat. Okay. So, magbabalik-aral tayo dito. Magre-review muna tayo. Dadaanan natin yung lahat ng impormasyon, dahil nung time na nagturo ako sa inyo, medyo inaantok ako nung time na yon. So, hindi ko talaga na ibigay yung dapat na pagpapaliwanag na dapat ninyong marinig dito sa ating klase. So, pagpasensyahan ninyo, siguro na naman ninyo na medyo hindi ako okay nung time na yon, dahil sobrang pagod. So ngayon, inshallah, magbabalik-aral tayo dito sa pangalawang pundasyon, haligi ng pananampalataya. So, babanggitin natin bakit ang may akda o yung muallif, yung may akda na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, ay nagdanggit lamang ng tatlong pundasyon ng pananampalataya, na kung saan alam natin na ang pundasyon ng pananampalataya ay anim. Ito ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel, sa mga banal na kasulatan, sa kanyang mga sugo at propeta, sa kapalaran, at sa huling araw. Ang anim na haligi o pundasyon ng pananampalataya ay yung tinatawag na usulul iman as-sitta. Ito yung kabuuan ng sandigan o pundasyon ng pananampalataya sa relihiyong Islam. Ang binanggit ng muallif ay tatlo lamang, at yun ang ating pinag-aralan nung mga naunang linggo. Ang una ay al-asul awal, patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa naman ay patungkol sa relihiyong Islam. Ang pangatlong pundasyon ng relihiyon ay patungkol sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ang gaya ng ating palaging binabanggit, kaya ito yung
nilagay ng may akda at hindi niya nilagay lahat ng pundasyon ng pananampalataya dahil itong tatlo yung tatanungin ng may akda. Ito yung tatanungin ng anghel sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng ating mga puntod. Kapag tayo ay kapag nilibing tayo, ang unang itatanong sa atin anghel sa loob ng ating mga puntod ay ang tatlong bagay na ito. Kaya marapat sa atin bilang Muslim na pag-aralan ang lahat ng may kaugnayan dito nang sa gayon ay maintindihan natin ang kabuuan ng relihiyong Islam at hindi tayo maging sunod-sunuran sa mga maling katuruan at hindi tayo maging bulag sa pagsunod dahil mayroon hindi mo maiiwasan na lalo sa ating kapanahunan na kung saan ay layo na nang naabot ng teknolohiya at maraming mga bagay o kaya maraming impormasyon na ikinakalat sa social media. Maraming mga tagapagturo ng Islam na mayroong ambag sa kanilang in their own contributions. Ngunit alin ba dito yung tama at alin dito yung mali? So hindi natin mafi-filter ang mga informations. Nonetheless, kapag napag-aralan natin ang pundasyon ng relihiyon na siyang magiging ilaw at susi natin upang maintindihan ang relihiyong Islam. Ating pakatandaan na inuutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na pag-aralan ang relihiyong Islam at hinikayat tayo ng Allah. Ang katunayan ay ang unang 5 talata na ibinaba ng Allah sa gabi ng Laylatul Qadar sa buwan ng Ramadan sa taas ng bundok ng Hira. Sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay ang 5 unang talata ng Suratul Alaq na nangangahulugan o nagpapahiwatig hinggil sa importansya o kahalagahan ng kaalaman sa buhay ng isang Muslim. At ang taa o ang pagsunod sa katuruan ng Allah at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakabase sa kung paano ito isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith ng Propeta Muhammad ang siyang nagpaliwanag sa kung ano ang nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat talata na ibinababa o dinadala ng Jibril sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So sa maikling pagpapaliwanag, walang tinatawag na blind obedience. Ibig sabihin, ang Islam ay hindi ka hinubog na sumunod ng may tinatawag na bulag na pagsunod na walang kaalaman. Bagkus hinikayat tayo ng Islam na pag-aralan ng ating relihiyon nang sa gayon ay mailabas natin ang ating sarili mula sa kadiliman ng kamangmangan at maprotektahan natin ang relihiyong Islam sa ating makakaya. So ngayon, babanggitin natin ang asluthani ay yung pangalawang haligi o ikalawang pundasyon ng pananampalataya. Ayon sa may akda, marifatu dinil Islam bil adilla. Ang pangalawang pundasyon ng relihiyon ay ang pagkilala o pananaliksik sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga basehan. Wahwa at ang tinatawag na Islam ay ang ganap na al-istislamu lillahi bitawhid. Ito ang ganap na pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan, sa pagsamba, sa paglikha at sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah at pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng ta'ah. Ang ibig sabihin ng ta'ah ay ismun jami'un likulli ma'rufin. Ito ay malawak na salita na sakop nito ang lahat ng mabubuting bagay. So, ibig sabihin ang Islam pala ay ganap na pagsuko at pagtalima sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan at pagsunod sa kanyang ipinag-uutos sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga mabubuting bagay. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi at paglayo sa lahat ng pagtatambal o yung tinatawag na shirk at sa mga taong gumagawa ng pagtatambal.
wa huwa thalathu maratib. Ang Islam ay mayroong tatlong antas. Al-Islam ang pinakamababang antas, al-Iman ang pumapangalawa o yung panggitnang antas, wal ihsan ang pinakamataas na antas. So nabanggit natin na ang ihsan, ang lahat ng muhsin ay Muslim at mu'min. At hindi lahat ng Muslim o mu'min ay muhsin dahil ito ang pinakamataas na antas. Ang lahat ng mu'min ay Muslim. Ngunit hindi lahat ng Muslim ay mu'min dahil bagaya ng ating palaging binabanggit at binibigyang diin, ang Islam ay tumutukoy lamang sa panlabas na pagsamba. Ito yung kapag ang isang Muslim ay sinasagawa niya ang pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagdarasal na nakikita mong ginagawa niya, tangible kumbaga. At nakikita mo siyang nag-aayuno, sinasagawa na yung Hajj, o kaya ay nagbibigay siya ng kawang-gawa sa mga piling yaman. Kapag umabot na ito sa takdang panahon at umabot na ito sa takdang bilang na kung saan kailangan ibigay na yung tinatawag na zakah o yung kawang-gawang, obligadong kawang-gawa. Ang iman naman ay tumutukoy patungkol sa panloob na estado ng puso. Ito yung tinatawag na pananampalataya na hindi nakikita ng tao. Ibig sabihin, ito ay nasa loob ng ating puso. Ito yung ating mga pinaniniwalaan. So ang Islam ay tumutukoy sa panlabas na pagsamba. Ang iman naman ay tumutukoy sa panloob na pagsamba o yung tinatawag nating internal faith. Ang ihsan naman ay sakop nito yung dalawa. Kapag naging maayos ang kanyang paniniwala at pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din yung pagsasagawa niya ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay matatawag siyang muhsin, na siyang pinakamataas na antas ng pananampalataya. At ating binanggit na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagwika sa banal na Quran. Mayroong mga tao na tinatawag na faminhum zalimun li nafsihi. Mayroong mga tao na mapang-abuso at gumagawa ng kasalanan sa kanilang mga sarili. Faminhum muqtasidun, at mayroong mga tao na ginagawa nila yung ipinag-uutos lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit sa mga voluntaryong aksyon ay kulang yung kanilang mga ginagawa. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, at mayroong mga tao na kung saan ay hindi lang obligadong pagsamba ang kanilang isinasagawa, bagkus ay marami din silang ginagawang mga voluntaryong pagsamba na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng matatag at matibay na pananampalataya. So ngayon, wa kullu martabatin laha arkanun. Ang sinabi ng may akda o ng ating muallif, ang Sheikh rahimahullah, ang bawat antas ng pananampalataya, yung Islam, yung Iman at yung Ihsan, ang bawat isa sa kanila ay mayroong arkan. Ibig sabihin mayroon siyang mga haligi. Dumako tayo sa kabilang pahina, Sheikh Misail. Ngayon, mayroon tayong fa-arkanul Islami khamsatun. Ang haligi ng Islam ay 5. So binanggit kanina na ang Islam, ang Iman, ang Ihsan, ang bawat isa sa kanila ay mayroong antas. So ang mayroong haligi. Ang haligi ng Islam ay nasa 5, ang haligi ng Iman ay nasa 6, at ang haligi ng Ihsan ay 1 lamang. So babanggitin natin ngayon, dadaanan natin dahil nabanggit na natin ito nung unang linggo, ngunit dahil naantala yung ating class, hindi tayo nakapag-class nung week na nung past week. So ipagpapatuloy natin. So magbabalik aral tayo gaya ng ating binanggit na siyang dapat na gawin ng isang mag-aaral, dahil kahit gaano pa karami ang kanyang pinag-aralan, kung walang review o walang pagbabalik aral ay hindi niya mariretain. Ibig sabihin makakalimutan niya yung kanyang mga pinag-aralan. Dahil gaya ng binabanggit ng ating mga ulama na al-muraja'a o al-mudhakara hayatul ilm. Ang pagbabalik aral o yung pagre-review, ito yung buhay ng kaalaman. So kung nais mong i-retain yung mga nalalaman mo, kailangan mong basahin ito at palaging i-review, dahil makakatulong ito sa iyo, sa iyong pananampalataya at sa pagpapalaganap ng katuruan ng reliyong Islam. So arkanul Islami khamsatun. Ang haligi ng Islam ay nasa 5. Shahadatu an la ilaha illallah, testification of oneness of Allah,
wa anna Muhammadan Rasulullah, and believing that Muhammad is his prophet and the last messenger. So ito yung deklarasyon o panunumpa na la ilaha illallah. Ibig sabihin la ilaha, ibig sabihin walang ibang Panginoon illallah na dapat sambahin maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi katambal ng Allah, hindi anak ng Allah, ngunit siya ay alipin at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalawa ay iqamus sala, ang pagtatayo ng pagdarasal 5 beses sa isang araw, ang subu, ang zuhur, ang asar, ang maghrib at ang isya. Wa itauz zaka, at ang pagbibigay ng kawanggawa. Ito yung obligadong kawanggawa gaya ng ating binanggit nung una na matatagpuan sa 4 na uri ng yaman. Ang una ay tinatawag na al-khariju, al-bahimatul ad'am. Ito yung 3 uri ng hayop na inaalagaan ng tao na ginagamit sa pagpaparami ng yaman. Kapag umabot ito sa mga bilang na itinakda ng batas ng Islam, ay kailangang magbigay ng kawanggawa o zaka mula dito. At yun yung kambing, yung baka, at yung kamelyo. Ang pangalawa ay yung al-khariju min al-ard, ang lahat ng tumutubo sa lupa na nagiging pagkain ng tao. So hindi kasama dito yung mga gulay na madaling nasisira. So yung mga bagay na ito na pinagkukunan ng yaman at anong tawag dito? Kabuhayan ng isang Muslim ay obligado para sa kanya na maglabas ng kawanggawa mula dito. Yung mga lumalabas sa lupa na pananim o kaya yung crops, baga for short yung mga crops, yung halimbawa yung coconut, yung bigas, yung wheat, yung flour, at iba pang mga bagay na hindi madaling nasisira at tumatagal ito. So tinatawag itong khariju min al-ard, yung thimar at yung hubub. Yung thimar, ito yung bunga ng punong kahoy, at yung hubub naman ay yung mga binhi gaya ng bigas at iba pang mga kapatid nito na nasa form ng binhi. Ang pangatlo ay yung tinatawag na urudut tijara, ibig sabihin yung business. So mayroong itinakdang measurement yung Islam hinggil dito na kapag umabot sa isang taon ay kailangan mong maglabas ng 2.5% mula dito, mula sa total na income ng yung business, kasama na yung capital. So kung sa tindahan pa, kasama na yung mga available naka-displayed na products, ganun din yung mga product na naka-imbak doon sa loob ng stock room. At yung pera na nalikom sa loob ng isang taon ay kailangang maglabas ng zakah mula dito. Ang pangapat ay yung zahab wal fidda. Ito yung silver at yung gold. So kahit ginagamit ito o nakatago, kailangan pa rin itong ilabas. Kailangan pa rin ilabas mula dito yung obligadong kawanggawa. So yung tinatawag na zakah. So nais ko bang ipaliwanag in full details ang patungkol dito, ngunit hindi sasapat ang ating oras at ang ating pinag-aaralan ay akida. So pinaliwanag lamang natin nang sa gayon ay magkaroon tayo ng basic knowledge hinggil dito sa Arkanul Islam. Ang itauzak, ang pang-apat ay Somo Ramadan, na naway paabuti tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na buwan, yung buwan ng Ramadan na siyang papalapit na biidnillah. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ito yung pagtitimpi o pag-iwas sa pagkain, pag-inom at sa lahat ng mga bagay na nakakasira ng ayuno mula sa paglabas ng bukang liwayway o yung tinatawag na fajar, yung subu. Kapag makikita na sa horizon yung kakaunting ilaw o liwanag ng araw, at kapag narinig na yung adhan na kung saan hudyat na hindi ka na pwedeng kumain at uminom hanggang sa lumubog yung araw. So yun yung duration ng tinatawag na pag-aayuno o yung pag-iwas mula sa pagkain, pag-inom at lahat ng mga bagay na nakakasira ng saum o ng pag-aayuno. Ang panglima ay yung Hajju Baitillahil Haram. Ito yung banal na paglalakbay patungo sa banal na
lupain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa Makkah at pagsasagawa ng manasikul Hajj, ng mga ritual ng Hajj, gaya ng ihram, gaya ng tawaf, gaya ng sa'i, gaya ng sa Arafah, gayon din sa Muzdalifah at doon sa Mina, yung pagbabato ng tatlong ah, nakalagay na malalaking ah, parang dahil nagkaroon na ng maraming improvement. So yung Aqaba, yung Sugra, yung Wusta at yung Al-Aqaba, na kung saan ang bawat Hajj ay nagtatapon sila ng 7 stones in each area. So ang lahat ng ito ay tinatawag na manasikul Hajj. So ang limang ito ay tinatawag na Arkanul Islam Al-Khamsa, o yung tinatawag na limang haligi ng reliyong Islam. Ang dumako tayo sa kasunod na pahina, Misail. Sige pa. Okay, dito tayo sa ma'na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang kahulugan ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah? So ayon sa ating may akda, ang kahulugan ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allahu illa bima syara. Ibig sabihin, ito yung pagsunod sa anumang ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'atuhu fi ma'ara. Ito ang pagsunod sa katuruan o sa mga ipinag-uutos ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ang pag-utos, ang pagsunod sa kanyang kautusan hinggil sa paggawa ng mga mabubuti at pagsunod sa kanyang kautusan hinggil sa pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. So ito ay tinatawag na pananampala o pagkilala na ang Muhammad ang huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa papaanong paraan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. So tasdiquhu fi ma akhbara, at paniniwala sa kanyang mga sinasabi. So kung ano man ang hadith na sahih na dumating sa atin at narinig natin, ay kailangan natin itong paniwalaan kahit ito pa ay tumutukoy sa mga bagay na hindi natin nakikita, yung tinatawag na ilmul ghaib, gaya ng gaya ng mga bagay na mangyayari sa araw ng paghuhukom at sa iba pang mga bagay. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alla yu'badullahu illa bima syara, at pagsamba wa alla yu'badullahu illa bima syara, at hindi sasambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban na lamang sa paraan na itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ito yung tinatawag na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ibig sabihin, pagkilala sa Muhammad bilang huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailan masasabi na ang iyong deklarasyon ng paniniwala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay buo na kapag nakompleto yung apat na bagay na ito. Ang una ay pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Pangalawa, ang paniniwala sa kanyang mga sinasabi. Ang pangatlo ay paglayo sa mga pinagbabawal. Ang pang-apat ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa paraan kung paano ito itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Sheikh Misail, dadako tayo sa kabilang pahina. Sige pa Sheikh. Okay, syukran. Okay, so ngayon ay dadako tayo sa martabatu thaniya, yung pangalawang antas ng pananampalataya, at yun yung iman. So hindi natin dinadaanan yung mga tafsir ng mga aya dahil nabanggit na natin ito nung mga unang linggo. Tayo ay nagbabalik aral lamang. So hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga bagay na ating nabanggit in full details. Ngayon, dito sa pangalawang haligi ng
Dito sa pangalawang antas ng reliyong Islam, al-iman o yung paniniwala, yung faith. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. So mayroong 73 hanggang 79 na uri ng iman. So ang iman o yung pananampalataya ay mayroong 73 hanggang 79 na iba't ibang uri. Aalaha ang pinakamataas na antas mula sa 73 hanggang sa 79 na iba't ibang uri ng paniniwala o pananampalataya ay ang pagsabi ng la ilaha illallah. So ang pagsabi pala ng la ilaha illallah ay hindi basta-basta dahil ito ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. Wa adnaha, ang pinakamababang antas naman ng iman ay imatatul adha anit tariqa, ang pag-alis ng mga sagabal sa daanan. Halimbawa, yung road, yung daanan na yon ay highway, tapos mayroon kang nakitang malaking kahoy na nakaharang sa daanan. So, ang lahat ng sasakyan na dumadaan na maaaring dumaan doon ay maaaksidente dahil sa kahoy. So, ang pag-aalis mo ng kahoy na yon ay isang uri ng ibada. O halimbawa, mayroong dumi sa daanan na magiging o kaya kalat, ang paglilinis nun ay isang uri ng ibada o pagsamba o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung pinaka mababang antas ng pananampalataya. Yung pag-alis ng mga bagay na nagiging sagabal o balakid sa daanan. Wal haya syu'batun minal iman. At ang haya, ibig sabihin yung modesty. Yung pagiging mahiyain ay isa rin sa mga uri o antas ng pananampalataya. O arkanuhu sittatun. Ang arkan, ang ibig sabihin ng arkan ay yung haligi. Ang haligi ng iman ay 6, gaya ng ating palaging binabanggit. Ang tu'mina billahi, ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, sa kanyang mga banal na kasulatan, ay yung mga banal na aklat na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi, at ng kanyang mga sugo o propeta, wal yawmil akhir, at ng huling araw, wal qadari khairihi wa syarrihi, at ng kapalaran, maging mabuti man ito o masama. So ito yung 6 na haligi ng pananampalataya o arkanul iman as-sitta. Dumako tayo sa kabilang pahina, admin. Salamat. Okay. Ang al-martabatu thalitha, ang ikatlong antas ng pananampalataya. Ang pinakamataas na antas ng pananampalataya ay yung tinatawag na ihsan, at walahu ruknun wahid, at isa lamang ang kanyang haligi. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ito yung pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'budallaha, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, na para bang alam mo sa iyong sarili na nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, hindi mo man makita ang Allah dito sa mundo, fa innahu yaraka, yung alamin na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang isang tao ay mayroong ganitong antas ng pananampalataya, ay katunayang naabot na niya ang pinakamataas na antas o stage ng faith o ng pananampalataya, gaya ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ang dalil na babanggitin ay ang hadith mashhur mula kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, tinatawag na hadithu Jibril. Pakibaba konti, admin. Okay, nabanggit natin ang hadith na ito. Uulitin lang natin o bibigyan lang natin ng pakahulugan muli ang hadith. Ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahihu Muslim na tinatawag na hadithu Jibril, dahil ang karakter o persona dito sa hadith na ito ay ang Jibril alayhi salam, na dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo na tao. At tinanong niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hinggil sa katuruan o hinggil sa reliyong Islam. Ang hadith ayon dito, hadithul Jibril al-mashhur. Ang hadith ni Jibril, ang hadith ng Jibril al-mashhur na kilala. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ang nagsalaysa ng hadith ay ang Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qala, ayon sa kanya, bainama nahnu julusun o bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, habang sila ay nasa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam isang araw, idtala alayna rajulun, biglang mayroong dumating na lalaki, shadidu bayadi thiyab, na sobrang puti ng kanyang damit, shadidu sawadi sha'r, at sobrang itim ng kanyang buhok. Nangangahulugan na siya ay nasa anyong bata, big sabihin nasa puberty or adolescence, na itim yung buhok at sobrang puti ng kanyang damit. La yura alayhi atharus safar, at wala sa kanya yung palatandaan na siya ay isang manlalakbay. Ngunit hindi siya kilala ng mga sahaba sa Madina. Kaya't binanggit ito ng Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, la yura alayhi atharus safar. Ibig sabihin, walang makikitang palatandaan sa kanya na siya ay isang manlalakbay. Ngunit hindi siya kilala ng mga taga Madina. Wala ya'rifuhu minna ahadun, at ang mas amaze pa dito ay hindi siya kilala ng kahit na isa ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay si Jibril alaihi salam na humarap sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyong tao. Qala hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkarating ng Jibril sa anyong tao ay pumasok siya sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at umupo siya na nakaharap sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, pinaglapit niya yung kanyang tuhod at ang tuhod ng Propeta Muhammad. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, at nilagay niya yung kanyang dalawang kamay sa taas ng kanyang tuhod bilang pagpapakita ng paggalang habang nakaupo. Wakala ya Muhammad, at ayon sa lalaking ito na yun nga si Jibril alayhi salam, ayon sa kanya, ya Muhammad, sabi niya, o Muhammad, akhbirni anil Islam, sabihin mo sa akin kung ano ang reliyong Islam. So bakit ginamit ng Jibril alayhi salam ang Muhammad? Bakit hindi niya tinawag na Rasulullah? Dahil sa early stage of Islam, ang mga tao na galing sa bundok, yung mga tinatawag na Badu, yung mga Bedouin, yung mga taga-bundok, taga-itaas, ang tawag nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muhammad. So, ang ginamit ito ng Jibril alayhi salam nang sa gayon ay hindi siya hindi mabisto ng Propeta Muhammad na kilala niya ang Propeta Muhammad. So, at upang ang kanilang maisip ay siya ay hindi taga town. Ibig sabihin galing siya doon sa itaas, galing siya doon sa bundok. Dahil hindi niya tinatawag ang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ng Rasulullah. Bagkus ang tawag niya dito ay Muhammad, gaya ng tawag sa Propeta Muhammad ng mga Muslim na galing sa itaas ng bundok. Pagkatapos, ang sabi ng Jibril alayhi salam, akhbirni anil Islam, sabihin mo sa akin kung ano ang Islam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, ang Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ito ang deklarasyon ng pananampalataya na walang ibang tunay na Panginoon na dapat sambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaniyang sugo. Wa tuqimus sala, at pagtatayo, pagsasagawa ng pagdarasal 5 beses sa isang araw. Wa tu'tuz zakah, wa tu'tiz zakah, at pagbibigay ng obligadong kawanggawa. Wa tasuma Ramadan, at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa tahujjal bait, at pagsasagawa ng ritual ng Hajj, in istata ilayhi sabila, sa sinuman na kaya niyang isagawa ang Hajj, na hindi siya makakautang at hindi siya maglalakbay papuntang Makkah na walang naiwang pera o financial support sa kanyang mga
sa mga kasamahan niya sa loob ng bahay gaya ng kanyang asawa o anak. Ah, ang sabi ng Jibril alayhi salam nang sinagot siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ay itong bagay na ito. Ang sabi ng Jibril alayhi salam, sadaqta, tama ka, tunay, tama ang iyong sinabi. Faajibna lahu. Nagulat kami, sabi ng Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yas'aluhu wa yusaddiqu. Nagulat kami na tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinagot naman niya ito na ang ah, sabi niya sadaqta, ibig sabihin totoo at tunay ang iyong sinabi. Qala fa akhbirni anil iman. Ang sabi ng Jibril alayhi salam, tinanong niya uli ang Propeta Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang pananampalataya, kung ano ang iman. Ang sabi ng Propeta Muhammad, ang iman, an tu'mina billahi. Ito ang ah, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel, sa mga banal na kasulatan, at sa kanyang mga propeta. Gayon din sa pananampalataya na mayroong araw ng paghuhukom at pananampalataya na wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, paniniwala sa kapalaran, mabuti man ito o masama. Qala sadaqta. Ang sabi ng Jibril, tama ang iyong sinabi. Nagulat ang mga sahaba. Fa akhbirni anil ihsan. Ang sabi ng Jibril alayhis salam, tinanong niya uli ang Propeta Muhammad sa ikatlong pagkakataon. Akhbirni anil ihsan. Sabihin mo sa akin kung ano ang tinatawag na ihsan. Ang sabi ng Propeta Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ito yung pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala habang isinasagawa mo ang isang ibada. Fa in lam takun tarahu, kung hindi mo makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, na tunay na hindi natin makikita ang Allah sa mundo, fa innahu yaraka. Yung pakaalamin na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung haligi o yung tinatawag na rukun ng ihsan o yung haligi ng ihsan. Dumako tayo sa kasunod na pahina. Sheikh Misail, pakibaba nga. Hindi pa natin natapos. Okay, salamat. Fa-akhbirni anis sa'a. Nagtanong na naman ang Jibril alayhis salam sa Propeta Muhammad. Fa-akhbirni anis sa'a. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nalalaman hinggil sa araw ng paghuhukom o yung pagkagunaw ng mundo. Dito, napag-alaman na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi tao ang kanyang kausap. Bagkus, ang kanyang kausap ay ang Jibril alayhis salam. Ang sabi dahil ang mga bagay na ito ay walang makakaalam sa kapanahunan ng mga sahaba, maliban na lamang kung ito ay itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Ang sabi ng Jibril alayhis salam, fa-akhbirni anis sa'a. Sabihin mo sa akin ang patungkol sa sa'a o yung tinatawag na araw ng pagkagunaw ng mundo. Qala, ang sabi ng Isa alayhis salam, al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ang sabi niya, hindi ang pinagtang ang hindi mal mas'ulu anha ang hindi ang iyong pinagtanungan, ang pinagtanungan mo ay hindi kasing dunong ng taong nagtanong. Bi'alama minas sa'il. So ibig sabihin, dito na-confirm na ng Propeta Muhammad na ang kanyang kausap ay ang Jibril alayhis salam, dahil sinabi niya ang iyong pinagtanungan, which is the Prophet Muhammad, ay hindi kagaya ng nagtanong sa hinggil sa antas ng kaalaman. Qala faqbina an amaratiha. Dahil hindi ito sinagot ng Propeta Muhammad, ay tinanong na lamang ng Jibril alayhis salam, qala faqbirni an amaratiha. Sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga palatandaan ng pagkagunaw ng mundo. Ang una, ang sabi sa hadith, antalidal amatu rabbataha. Yung kapag pinanganak na ng babae yung kanyang magiging amo. So ito ay
there is something to do with tinatawag na ta'bid, yung pag kuha ng slave. So kapag ang isang babaeng slave ay nabuntis ng kanyang amo, ang kanyang anak ay magiging isang taong malaya at hindi taong alipin dahil ito ay kasama o anak ng kanyang tatay na o isang malayang tao. So ito ay nangyayari dati sa kanilang kapanahunan na kung saan ay mayroon pang tinatawag na slave o mga alipin. So ayon dito, ang talidal amatura bataha, kapag ipinanganak na ng isang ng babaeng alipin ang kanyang magiging pinuno o ang kanyang magiging boss na sa in local term. Wala wa antara al-hufat al-arat al-urat al-ala. Isa rin sa mga palatandaan ng pagkagunaw ng mundo ay kapag nakita mo ang taong hufat, yung mga walang tsinelas na tao, urat na mga nakahubad. Al-alata ri'a asyay yatatawaluna fil bunyan. Ang hufat ay yung taong walang tsinelas, ang urat ito yung mga taong walang damit. Al-ala, ito yung mga taong mahihirap. Ri'a asyai na nag-aalaga lamang ng kambing. So, nangyari na sa ating kapanahunan na kung saan dati ang mga Arab countries ay sobrang hirap. Ngunit, ngayon ay isa na sila sa mga pinakamayayamang tao. So, isa ito sa mga palatandaan ng pagkaguho ng mundo. Yung mga dating mahihirap ay naging biglang mayaman. Ito ay gaya ng ating palaging binabanggit, gaya ng nabanggit sa hadith, ito ay palatandaan ng na malapit ng magunaw ang mundo. Wa yatatawaluna fil bunyan, ibig sabihin sila ay nagko-contest o nagpapaunahan sa pagpapataas ng mga bahay. Pagkatapos nito, intalaka, agad-agad na umalis ang Jibril alayhis salam. Falabithtu maliyan. Ang sabi ng Umar ibn al-Khattab, pagkaraan ng 3 araw, ay tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadri manis sa'il, kilala mo ba kung sino ang nagtanong sa atin nung araw na yon?" Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahu a'lamu wa rasuluhu." Allahu wa rasuluhu a'lam. Ibig sabihin, tanging ang Allah at ang kanyang propeta ang higit na nakakaalam. Ayon ang sabi ng Jibril sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Ang sabi ng Jibril alayhis salam, ang sabi ng Propeta Muhammadun, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar ibn al-Khattab, "Atadri manis sa'il?" Kilala mo ba kung sino ang nagtanong? Ang sabi ng Jibril ng Umar ibn al-Khattab, "Allah wa rasuluhu alam." Tanging Allah ang nakakaalam at ang kanyang propeta. Kala, ang sabi ng Propeta Muhammad, "Fa innahu Jibril." Ang dumating kanina ay ang Jibril alayhis salam, atakum, siya ay dumating dito sa inyo, yu'allimkum dinakum. Siya ay dumating dito upang kayo ay turuan ng leksyon. Siya ay pumunta dito upang kayo ay turuan dinakum hinggil sa kaalaman sa reliyong Islam. So yan yung ikatlong o yung panghuling rukun o yung haligi ng tinatawag na ihsan. Ngayon ay dadako tayo inshallah sa al-aslu thalith o yung pangatlong haligi ng pananampalataya. Okay. Standby muna sandali. Bigyan niyo ako ng kakaunting minuto lamang. Barakallahu fikum. Okay, al-aslu thalith, ang ikatlong haligi ng pananampalataya. At ito ay ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pagkilala at pagsasaliksik hinggil sa katauhan ng inyong propeta na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ang kanyang pangalan ay Muhammad, ang kanyang tatay ay Abdullah, at ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib. At ang kanyang
Ang tatay ng kanyang lolo ay si Hashim. So siya si Muhammad bin Abdullah bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. At ang Hashim ay isa sa mga anak ng Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab. At ang Quraysh ay isa sa mga tribo ng Arabo. Wal Arabu min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyina afdalis salati wassalam. At ayon sa may akda na ang ang Hashim ay isa sa mga anak ng Quraysh at ang Quraysh ay isa sa mga tribo sa bansang Arabo. Wal Arabu min dhurriyyat Ismail at ang mga Arabo ay mula sa mula sa mga apo ng Ismail, ang Nabi Allah Ismail na anak ng Propeta Ibrahim alayhi assalam. Walahu min al-umri 63 sana. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong lamang 63 taong gulang. 63 years old lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun ay namatay na ang Propeta Muhammad. Minha arbauna qabla nubuwa wa 23 nabiyan wa rasula. So dahil siya ay 63 years old, ang 40 taon, yung 4 na dekada, yung 40 years na yon, ito ay nung hindi pa siya naging propeta. Wa 23 nabiyan wa rasula at 23 taon naman na propeta at sugo. So sumatotal siya ay mayroong edad na 63, 63 years old lamang ang edad ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Excuse muna ako sandali lang. Okay, assalamualaikum. Balik tayo doon sa page Misail. So, ang pangatlong, gaya ng ating binanggit, ang pangatlong pundasyon ng pananampalataya ay ang pagkilala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So, siya si Muhammad na anak ng Abdullah. Ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib at ang tatay ng kanyang lolo ay si Hashim at Hashim ay mula sa Quraysh. At ang Quraysh ay mula sa tribo ng mga Arabo at ang mga Arabo ay anak ng Ismail na anak ng Ibrahim alayhi salatu wassalam. So ibig sabihin ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay apo siya ng Propeta Ismail at apo ng Propeta Ibrahim alayhi salam. So ang Propeta Muhammad ay mayroong 63 taon labang kanyang buhay dito sa mundo. Arbauna qabla nubuwa, 40 years nung hindi pa siya naging propeta dahil siya ay naging propeta at sugo ng Allah nung siya ay naging 40 years old na. 40 years old. So 40 years bago siya naging propeta. Wa 23 nabiyan wa rasula. At yung 23 years old naman, 23 years niya ay
nung siya ay ginawa ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nubbi'a bi Iqra. Kailan siya naging propeta? Nung ibinaba ng Allah sa pamamagitan ng Jibril alayhis salam yung 5 unang talata ng Suratul Alaq. Nubbi'a bi Iqra, ibig sabihin naging isa siyang propeta nung ibinabana sa kanya ang 5 unang talata ng Suratul Alaq. At yun ay sa bundok ng Garhira sa gabi ng Laylatul Qadar sa buwan ng Ramadan nung siya ay nasa 40 taong gulang. Wa ursila bil muddathir, at naging sugo naman siya dahil magkaiba ang propeta at sugo. Hindi lahat ng sugo ay propeta. Hindi lahat ng propeta ay sugo. Ngunit ang lahat ng sugo ay propeta. So naging propeta siya, naging sugo siya ng Allah nung ibinaba ang talata ng Suratul Muddathir. So naging isa siyang propeta nung ibinaba ng Jibril sa kanya ang 5 unang talata ng Suratul Alaq, at naging isa siyang ganap na sugo nung ibinaba na sa kanya ang Suratul Muddathir. Wa baladuhu Makkah, at ang kanyang bayan o yung kanyang lugar kung saan siya pinanganak at lumaki hanggang sa naging isa siyang propeta ay sa Makkah. Sheikh Misail, paki-turn ng page. Sheikh Misail, paki-turn po ng page. Okay, ba'athahu Allahu bin nadharati anis shirk. Pinadala ng Allah ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naging when he turns 40, nung siya ay 40 taong gulang, ay inutos na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang an-nadharatu anis shirk, na pagbawalan ang tao sa kanilang pagtatambal, dahil sa panahon ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay talamak ang pagtatambal. Mayroong 360 estatwa ng mga santo na nakapaligid sa Kaaba. So 360 stones na carved into shape na sinasamba ng mga tao. So pinadala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang wakasan na yung pagtatambal na ginagawa ng mga Quraysh sa Makkah. Wa yad'u ila tauhid. So pinadala siya ng Allah binadharati anis shirk upang pagbawalan ang tao mula sa pagtatambal, wa yad'u ila tauhid, at pinadala siya ng Allah upang manawagan o upang ipalaganap ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala, ang dalil, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, o ikaw na nakabalot ng tela ang iyong katawan. Ito ay nung natakot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kwento sa talatang ito, yung Suratul Muddathir, nung dumating ang Jibril alayhis salam sa anyong anghel, na kung saan ang kanya mayroon ang lapad ng kanyang wings o yung kanyang pakpak, ang laki ng kanyang pakpak ay kayang tabunan yung east at yung west ng planeta. So napakalaking nilalang na nagpakita sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At nung ibinaba na o binanggit na nung Jibril alayhis salam ang 5 unang talata ng Suratul Alaq, ay sobrang natakot ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So dali-dali siyang bumaba nung gabing yon at umuwi sa kanyang bahay sa kanyang asawa na Khadija radhiyallahu anha. At tanging Khadija radhiyallahu anha pa lamang ang kanyang asawa nung mga panahon na yon. Ang sabi ng propeta Muhammad, Zammiluni, balutin ninyo ako ng tela, balutin ninyo ako ng tela. At ibinuhos ng Khadija radhiyallahu anha ang tubig sa kanyang katawan nang sa gayon ay mahimasmasan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung siya ay nasa mabuti ng kondisyon ay nagkwento siya sa Khadija.
hinggil sa kanyang nakita at sa kanyang narinig nung gabing yon. Pagka umaga, kaumagahan ay nakita niya ang Jibril alayhis salam na tinatawag siya sa langit, sa heaven, taas ng langit. Yung sa atmosphere, nakikita niya ang Jibril alayhis salam, kahit saang sulok nakikita niya ang Jibril at tinatawag ang kanyang pangalan, hanggang sa ibinaba ng Allah sa pamamagitan ng Jibril alayhis salam ang talata sa suratul Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal muddathir, o ikaw na nakabalot ng tela, kum faanzir, tumayo ka at faanzir, at pagbawalan mo ang tao o kaya turuan mo ang mga tao hinggil sa kapahamakan ng pagtatambal. So pagbawalan mo sila, mag-warning ka sa kanila hinggil sa pagtatambal. Warabbaka fakabbir, at dakilain mo ang iyong Panginoon. Wathiyabaka fatahhir, at dalisayin mo ang iyong damit, ang iyong kasuotan mula sa anumang uri ng dumi. Warrujza fahjur, at lumayo ka sa mga sinasamba nila na walang na ginagawa, at lumayo ka sa mga sinasamba ng mga tao sa Makkah na mga estatwa. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Okay, wa ma'na kum faanzir, ang kahulugan ng kum faanzir, tumayo ka at pagbawalan mo ang tao, mag-warning, magbigay ka ng babala sa kanila hinggil sa pagtatambal, ay yunziru anis shirk, magbigay ka ng babala hinggil sa kapahamakan ng pagtatambal. Whether ila tauhid, at ang propeta ay inutos din ng Allah sa kanya na ipalaganap ang katuruan ipalaganap ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid, at dakilain mo ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan. Wa thiyabaka fatahhir, at dalisayin mo ang iyong damit, ay tahhir a'malaka anis shirk. Hindi lang ito sa pananamit, ang paglilinis na tinutukoy dito ay tahhir a'malaka, linisin mo ang iyong mga gawain mula sa pagtatambal. Ibig sabihin, kailangan dalisay at taging sa Allah lamang ang lahat ng ginagawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Warruj, yung ruj ay yung asnam, ito yung mga estatwa o yung mga santo. Fahjur, ibig sabihin, iwan mo o lumayo ka sa mga santo at sa mga taong gumagawa o sumasamba sa mga santo. Akhadha ala hadha 10 sinin, 10 taon, inabot ng akhadha ala hadha 10 sinin, inabot ng 10 taon, yad'u ila tauhid, inabot ng 10 taon na pawang tauhid lamang ang itinuturo ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa mga mamamayan ng Makkah. At sa panahon yon ay hindi pa gaano karami ang mga sumusunod sa kanya. Wa ba'dal ashri, pagkatapos ng 10 taon, urija bihi ila sama. Pagkatapos ng 10 taon ay itinaas ng Allah ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mula sa Baitul Maqdis, mula sa Palestine, yung Baitul Maqdis, yung masjid sa Palestine, yung tinatawag na Baitul Maqdis, ang pangatlong pinakadakilang o banal na masjid sa reliyong Islam. Ang itinaas siya ng Allah mula sa masjid na ito papunta sa pinakamataas na langit. So, ulitin ko ang kahulugan ng ating binasa, akhadha ala hadha 10 sinin, inabot ng 10 taon, yad'u ila tauhid, na tanging tauhid lamang ang itinuturo ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So mayroong mga batas na dumarating sa pamamagitan ng mga talata na ibinababa ng Jibril alayhis salam mula sa Lauhil Mahfuz. Ngunit kakaunti lamang mula rito ang may kaugnayan sa batas, dahil ang maraming talata na dumarating nung sa Makkah pa ang Propeta Muhammad at hindi pa nakapaghijrah, ang karamihan dito ay tumutukoy sa pagtauhid o pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa lahat ng uri ng pagtatambal.
So yun nga, pagkatapos ng 10 taon ay urija bihi ilas sama. Itinaas ng Allah mula sa Baitul Maqdis sa gabi ng paglalakbay ng Propeta Muhammad ay itinaas siya ng Allah patungo sa taas ng 7 palapag ng kalangitan. Tafaddal, akhana, yung next page. Wa furidat alayhi as-salawatul khams. So sa gabing yun, sa gabi na itinaas siya, kung kailan ay itinaas siya ng Allah sa taas ng 7 palapag ng kalangitan ay ginawa ng obligado ng Allah sa Propeta Muhammad ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Wa furidat alayhi at inobliga na sa Propeta Muhammad as-salawatul khams, ang 5 oras ng pagdarasal sa loob ng umaga at gabi. Wasalla fi Makkah 3 sinin. At nung naging obligado na ang pagdarasal ay nagdasal ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa Makkah pa nang umabot ng 3 taon. Wa ba'daha, pagkatapos ng 3 taon, umira bil hijrati ila al-Madinah. Pagkatapos ng 3 taon, ibig sabihin 10 taon plus another 3 years na kung saan ay patuloy na nagdadakwa ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at sinasagawa na niya ang pagdarasal. Wa ba'daha, pagkatapos ng 13 taon na pananalagi ng Propeta Muhammad sa Makkah habang siya ay nagdadakwa, ibig sabihin ang kanyang edad sa panahon yun ay 53 years old ng Propeta Muhammad, umira bil hijrati ila al-Madinah. Inutos na ng Allah sa kanya na lumipat na sa Madina at iwan na ang Makkah. Wal hijratu, ang hijra, ang tinatawag na hijra, al-intiqal, ito ang paglipat. Al-intiqal min baladis shirk ila baladil Islam. Ang hijra ay ang ang pagtransfer, paglipat mula sa bayan ng mga nagtatambal o gumagawa ng shirk patungo sa baladul Islam, patungo sa bayan ng Islam o yung ganap na pagtalima at pananampalataya at pagkilala sa kaysa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa panahong yun ay hindi pa Muslim ang mga taga-Makkah. Kakaunti pa lamang ang mga Muslim at karamihan sa kanila ay itinatago nila ang kanilang ang pagiging Muslim dahil ang sino mang malaman na Muslim ay paparusahan ng mga kilalang at maimpluwensyang tao o maimpluwensyang Arabo dito sa Makkah, gaya ni Bilal na pinarusahan, Khabbab ibn Arat, ang Sumayya, ang kanyang tatay, at ganun ang Yasir at ang kanilang anak na si Ammar. At ganun din yung mga ibang sahaba na pinarusahan ng mga maimpluwensya at makapangyarihang mga Arabo sa Makkah kapag napag-alaman nila na ang mga taong ito ay pumasok sa relihiyong Islam. So sa kapanahunan sa taong yon ay hindi pa Muslim ang mga taga Makkah, kaya tinawag dito na Baladus Shirk, ibig sabihin lugar o bayan ng kung saan ay marami sa mga tao ay gumagawa ng pagtatambal dahil sinasamba nila ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na kanilang ginawa, at umabot ito sa 360 na estatwa at mga Panginoon na ginawa ng mga tao na nilagay nila sa paligid ng Kaaba at sa loob ng Kaaba. At ang sabi ng muallif, al-hijrah, ang paglipat mula sa lugar ng Christian o lugar na hindi Muslim ila balad Islam. Lilipat ka mula doon papunta sa bayan ng mga Muslim. Ito ay bakiyatun ila antakumassaa. Ang panuntunan dito, ang batas hinggil dito ay hanggang sa huling araw. So ipagpalagay natin, ikaw ngayon ay nasa Amerika. So may mga states o may mga lugar sa Amerika na anti-Muslim. So wala kang maririnig na adhan, hindi ka pwedeng magdasal sa public. So kapag ganun yung antas ng pananampalataya, ay obligado na sa iyo na iwan ang ganung lugar. Kahit ikaw pa ay nagtatrabaho. Dahil hindi mo maipapakita ang Islam. Ngunit kahit ikaw naman ay nasa bayan ng mga hindi Muslim, gaya halimbawa England,
Finland, ikaw ay nasa kanilang bayan o lugar at yon ay isang non-Muslim country, kung kaya mo namang ipakita ang Islam, you are allowed to express your religion, then be it. Walang problema doon. Hindi obligado sa iyo na lumipat mula sa kanilang lugar patungo sa Islamic countries. Ngunit ang batas hinggil dito ay bakya, ibig sabihin still mayroon, hindi siya abrogated, mayroon batas hinggil sa paglipat, pag-iwan ng lugar ng mga non-Muslims patungo sa Islamic countries. At ang batas na ito ay magpa hanggang huling araw. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ito yung dalil. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. So ang talatang ito ay nagpapaliwanag hinggil sa parusa sa mga tao na mayroong kakayanan na iwan nila yung bayan na non-Muslim at anti-Muslim, na kaya nilang iwan ang bayan na ito o lugar na ito, ngunit hindi nila ginawa. Hindi sila nagibang bayan o pumunta sa mga Islamic countries na kung saan ay kaya nilang, they are capable of expressing their own religions. So ang buong kahulugan ng talata ay pwede ninyong basahin sa apps na aking sinend, yung picture na aking sinend hinggil sa translation ng Quran sa Filipino. So sinend ko yun na-upload ko na yun sa GC, pwede ninyong tignan doon yung buong pagpapaliwanag. Ngunit bilang kabuuan at upang maging short lamang yung ating time dito, mayroong kaparusahan sa mga taong hindi nila iniwan ang non-Muslim countries kahit sila ay nahihirapan na hindi nila magawa ang pinag-utos ng Islam. Bawal ang maghijab, bawal anti-Muslim o racist yung mga tao doon, hindi sila makapag-adhan, hindi nila kayang gawin yung mga obligadong pinag-utos ng Allah. So dahil doon, dahil hindi nila iniwan ito, so nako-compromise yung kanilang pananampalataya, yung kanilang faith. So dahil dito ay paparusahan sila ng Allah sa huling araw. Okay, kasunod na pahina, Sheikh Misail. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sabi ng Allah, Ya ibadi, o aking mga alipin, allazina amanu, na nanampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang kaisahan at lumayo sa mga pagtatambal. Inna ardi wasi'ah. Ang sabi ng Allah, o aking alipin na mga mananampalataya, Inna ardi wasi'atun, ang aking lupain, ang lupain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakalawak. Fa iyaya fa'budun, tanging Allah lamang ang dapat na sambahin. Ang sabi ng Imam Al-Baghawi rahimahullah, na isa sa mga dakilang tagapagsalin ng kahulugan ng Quran, ang sabi niya, sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimina alladhina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bi ismil iman. Ang aya na ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, kanino ito ibinababa ng Allah? Ang sabi ng Imam Al-Baghawi, na isa sa mga mufassirun o Quran exegesis, ang sabi niya, sababu nuzuli hadhil aya, ang dahilan kung bakit ibinaba ng Allah ang aya na ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, sabi niya ibinaba ito fil muslimin, sa mga Muslim na naiwan sa Makkah at hindi nakapunta sa Madina. Hindi sila nakapag-transfer, hindi sila nakapag-hijrah patungong Madina dahil pinigilan sila ng kanilang mga magulang
o kaya ay tinalian sila sa isang lugar nang sa gayon ay hindi sila makawala at hindi sila makasunod sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So sila ay nadahumullahu bismil iman. Kahit ganon ang nangyari dahil sa panahon yon ay obligado sa lahat ng mga sahaba na lumipat mula sa Makkah patungong Madina ang mga taong naiwan sa Makkah na mga Muslim na hindi nila naisagawa ang hijra o yung paglalakbay patungo sa Madina, hindi nila ito naisagawa dahil sa mga rason gaya ng pagtali sa kanila o kaya pagpigil ng kanilang mga pamilya. Nadahumullahu bismil iman. Tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalan o sa katawagan na mananampalataya. So, tinawag sila na amanu. Ang dalil na mayroong hijra, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijra hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ang sabi ng Propeta Muhammad, la tanqati'ul hijra, hindi mapuputol ang alituntunin o ang batas hinggil sa paglipat, hinggil sa hijra o pag-iwan ng hindi Muslim na bayan patungo sa Muslim na komunidad. Ang batas dito, la tanqati, hindi ito mapuputol hatta tanqati at tauba, hanggang sa maputol ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanqati at tauba, at hindi mapuputol ang tauba o ang paghingi ng kapatawaran sa Allah hatta tatlu asyams min maghribiha, hanggang sa dumating yung isa sa mga palatandaan na malapit na talagang magunaw ang mundo o malapit nang sirain ng Allah ang mundo, yung kapag ang araw ay lumabas na sa west, ibig sabihin sa timog hilaga, sa kanluran, ibig sabihin kapag lumabas ang araw mula sa kanluran, dahil alam natin na ang araw ay lumalabas sa east, ngunit kapag lumabas na ito sa west, kung saan dito ito lumulubog, pagkatapos dito na lalabas sa west ang araw, maging opposite na yung sunset at sunrise, ito ay palatandaan ng pagkagunaw ng mundo na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith. Ibig sabihin, hindi ang alituntunin ng hijra ay hindi magwawakas hanggang sa gunawin ng Allah ang mundo. So doon lamang masisira o mawawala na yung batas ng hijra o yung pag-transfer mula sa non-Islamic country patungo sa Islamic country. Akh Misail. Falamma istaqarra bil Madinah, at sabi ng may akda, falamma istaqarra bil Madinah, nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at naging tahanan na niya ang Madina, hanggang sa nag-stay for good na ang Propeta Muhammad sa Madina, umira bi baqiyati syara'i al-Islam. Sa panahong ito ay ibinaba na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kautusan o mga batas sa Madina na ito, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na inutos ng Allah ang lahat ng natitirang mga batas o alituntunin. So, ito ay isa sa mga palatandaan. Paano mo malalaman na ang isang talata ay ibinaba sa Makkah o before ng hijrah, at kailan mo makikilala na ang talata ay ibinaba sa Madina o pagkatapos ng hijrah? So malalaman mo ito sa pamamagitan ng nilalaman, yung content, yung lahat ng Sharia, lahat ng ng mga talata o bersikulo ng Quran na may kinalaman sa mga alituntunin at batas. Ang karamihan dito, 95% ay ibinaba pagkatapos na ng hijrah. Dahil malakas na ang mga Muslim sa panahong ito, marami na ang mga Muslim at kaya na nilang isagawa ng publiko na walang kinakatakutan ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naunang naging Islamic State ang Madina bago ang
Makkah. Dumaan pa ng 8 taon bago na liberate yung Makkah hanggang sa naging Islamic country na ito. So, ang sabi ng may akda, "Falamma istaqarra bil Madinah", nung nag-settle for good na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ibig sabihin hindi na siya magbabalik sa Makkah na maninirahan na siya sa Madina. Umira bi baqiyati syara'il Islam. Inutos na ng Allah sa kanya yung mga natitirang alituntunin at mga batas sa Islam. Gaya ng zakah, yung obligadong kawanggawa, gaya ng saum o yung pagtitimpi, yung pag-aayuno, al-hajj, ganun din yung adhan, yung pagtawag sa pagdarasal, al-jihad, yung banal na pakikipaglaban, al-amru bil ma'ruf, yung pag-utos sa mga mabubuting gawain, wan nahi anil munkar, at pagbabawal sa mga masasamang gawain. Akhadha ala hadha asyara sinin. So, kung ang tauhid, dahil binanggit natin nung una na ang propeta ay naging propeta at sugo nung siya ay nasa edad na 40, nasa 40 years old. So namatay siya nung 63. Ibig sabihin 23 years na lang yung natitirang buhay ng propeta Muhammad nung siya ay naging isang propeta o sugo. 30 taon, 13 years yung kaniyang da'wa sa tauhid, akida, at 10 taon naman ang kaniyang katuruan hinggil sa mga alituntunin o batas ng relihiyong Islam, gaya ng ating mga binanggit. Akada ala hada asyara sinin. So ang pagbaba ng mga bersikulo at talata mula sa kalangitan na dala ng Jibril alayhi salam sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naglalaman ng katuruan sa mga batas, ito ay 10 taon ang ginugol dito hanggang sa nakompleto ang katuruan ng relihiyong Islam. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhu bakin. Ibig sabihin kompleto na ang relihiyong Islam, stable na at kompleto na ang relihiyong Islam. Wa hadha dinuhu, at ito ang relihiyong Islam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Walang bagay o walang existing na mabuti maliban na lamang na ito ay itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra, at wala namang masamang bagay maliban na ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito. Ibig sabihin, ang Islam ay kompleto. Ang lahat ng mabubuting bagay, ito ay nakapaloob sa katuruan ng Islam, at lahat ng mga masasamang bagay, ito rin ay ipinagbawal ng Islam sa atin, at binigay ito o itinuro ito sa atin ng Allah sa banal na Quran, at binanggit din ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith in full details sa kompletong impormasyon ang binigay sa atin. Kaya obligado sa atin na pag-aralan ang Islam ng sa gayon ay malaman at maintindihan natin kung ano ang mga halal, yung mga maaari nating gawin at mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khair alladhi dalla alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbullahu wa yardah. Ibig sabihin, ang mabuti, ang sinasabing mabuti dito, ito yung tauhid at lahat ng ninanais at gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinalulugdan. So ang tauhid ang pinaka-sentro ng kabutihan, at ang lahat ng maliban sa tauhid na mabubuti gaya ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah at iba pang mga bagay na mabubuti, ito ay tinatawag na khair. Ito yung tinatawag na kabutihan na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Akh Misail, pakitaas ng screen natin. Akh Misail, wasyar alladhi. So ang masama naman, ang sinasabing masama, alladhi hadzaraha minhu, na ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang shirk o yung pagtatambal sa Allah bilang pinakadakilang kasalanan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. At kasama dito, ibig sabihin kasama ng pagtatambal na ipinagbawal ng propeta Muhammad ay yung lahat ng mga kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kasalanan.
Ba'athahullahu ila nasi kaffa. Pinadala ng Allah ang Propeta Muhammad sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng nasyon. Hindi lamang ang Propeta Muhammad sa mga Arabo, bagkus kasama ang lahat ng sangkatauhan. Gayon din ang jin at ang tao kasama dito sa katuran ng Propeta Muhammad. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain. Ibig sabihin ginawa ng Allah na obligado ang pagsunod sa Propeta Muhammad ala jami'i thaqalain, sa lahat ng sangkatauhan, ang jin at ang mga tao. Ibig sabihin ang mga jin, ang sinusunod nilang patakaran, ang mga Muslim na jin, ang kanilang sinusunod na patakaran at katuruan ay ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lamang para sa tao yung katuruan ng Propeta Muhammad, bagkus sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran bilang dalil, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Qul ayuhan nas, sabihin mo o Muhammad, ipahayag mo sa mga tao, inni, sabihin mo sa kanila na ako Rasulullah, ako ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilaykum, pinadala ako para sa inyong lahat. So itong bersikulong ito ay nagpapahiwatig o basis na ang Propeta Muhammad ay hindi lamang para sa tao, bagkus sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akmalallahu bihiddin, at kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam sa kapanahunan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ang sabi ng Allah, "Al-yawma akmaltu lakum." Sa araw na ito at ang araw na ito ibinaba ng Allah ang talatang ito sa araw ng Arafah, sa ikasampung taon ng Islang Hijrah. Sa ikasampung taon ng Hijrah kung saan ay nag-hajj o nagsagawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang lahat ng kaniyang mga sahaba. Sinagawa nila ang hajj at yun yung una at panghuling hajj ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bundok ng Arafah, ibinaba ng Allah ang talatang ito, "Al-yawma akmaltu lakum." Sa araw na ito, ang sabi ng Allah ay kinompleto na ng Allah para sa inyo ang relihiyong Islam, ang relihiyon niyo, at yun na ang relihiyong Islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto na ng Allah ang mga biyaya sa relihiyong Islam. Wa raditu lakum al-Islam madina, at ang relihiyon na kalulugdan ng Allah na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging ang relihiyong Islam lamang, at wala ng ibang relihiyon na tatanggapin ng Allah maliban sa relihiyong Islam. So hanggang doon na lamang inshallah. Ipagpapatuloy natin biidnillah yung talakayan inshallah sa bukas, at kung hindi ako nagkakamali, bukas inshallah ay ipagpapatuloy natin. Ngayon inshallah ay babasahin natin yung ilan sa mga kabanata na o yung mga unang pahina inshallah. Pag-aaralan natin yung mga unang aralin sa fiqh, lalong-lalo na sa tahara. Akh Misail, pwede bang hindi na tayo lumipat ng ating platform, ng ating Zoom room, dito na lamang tayo, pero i-post mo sa atin yung hinggil sa mulakhasul fiqh. Barakallahu fik. Inshallah, Sheikh, sabihin ko muna yung mga nakapasok sa link na for fiqh. Okay. Papasukin mo na lang sila dito sa ating link dito sa ating Zoom, nang sa gayon ay isahan na lamang para hindi na magkaroon ng kalituhan. Barakallahu fik. Sa ating mga tagapakinig at mga mag-aaral, mangyaring hintayin niyo po muna kami at huwag kayong umalis sa ating Zoom room. Huwag kayong lumipat ng estasyon na. At hanggang 5 lang naman po tayo. So kakaunting minuto na lamang inshallah. Para mabawi lang natin yung araw, yung mga araw na nakaligtaan natin nung last week pala. Sheikh, pwede po magtanong? Tafaddal. Yung Sige po. pagsabi po, Sheikh, yung pagsabi po ng Allahu wa rasuluhu a'lam
fi zamanin al-an. Pwede po ba sabihin yun? Okay, magandang tanong. Sa panahon ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay ginagamit ito ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, Allahu wa rasuluhu a'lam, na tanging Allah lamang at kanyang propeta ang nakakaalam dahil walang pagdududa na ang lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari sa hinaharap ay alam ng